Mga ka-sports, mainit na usapan ngayon. May panibagong PhilAm prospect na naman na posibleng masilip ng Gilas Pilipinas sa future. At ang pangalan si Gavin Kroll, isang 6'7" versatile forward mula sa US na unti-unti nang napapansin ng mga Pinoy basketball fans. Pero ang malaking tanong, may pag-asa nga bang makapaglaro siya para sa Batang Gilas? Pasok ba siya sa FIBA eligibility rules? At kaya ba niyang maging next modern forward ng Philippine basketball? At hindi lang yan mga ka-sports dahil nga pag-uusapan din natin ang sagot ni Coach Yeng Guiao tungkol sa tsansa ng rain or shine, mainit na salary issue ni Joshua Monson sa Titan at ang posibleng blockbuster trade papuntang TNT. Kaya tapusin ninyo ang video nito dahil loaded tayo ngayon sa latest basketball updates. Pero kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, Galvin New Gilas prospect. Habang abala ang karamihan sa pag-uusap tungkol kina Kai Sotto, Mason Amos, AJ Ido at iba pang kilalang Gilas prospect, may isa na namang PhilAm talent ang unti-unting lumalabas sa radar ng Philippine basketball fans. At ang player na ito ay si Gavin Kroll. Sa murang edad na 17 years old, isa na siyang 6'7" forward na may kombinasyon ng size, mobility at shooting na swak sa modern international basketball. Kasalukuyan siyang naglalaro sa California bilang bahagi ng class of 2026 prospects sa Amerika. At based sa mga scouting reports tungkol po sa kanya, kaya niya maglaro bilang small forward, power forward, stretch 4. At mga ka-sports, malaking bagay yan sa basketball ngayon. Hindi na sapat na matangkad ka lang. Sa panahon ngayon kasi, kailangan marunong kang tumira sa labas, mag-switch sa depensa, mag-spacing ng floor, at makasabay sa mabilis na pacing ng FIBA basketball. At dito, nagiging sobrang interesting si Gavin Kroll. So dito naman tayo sa kanyang modern playstyle. Kapag pinanood mo ang ilang clips niya, mapapansin mo agad na hindi siya traditional big man. Hindi siya yung puro poste lang sa ilalim. Mas modern po talaga ang kanyang laro. Si Gavin Kroll ay kaya niyang umatake mula perimeter, tumira sa mid-range, mag-catch and shoot, at dumepensa sa iba't ibang posisyon. At dahil dito, napakadaming fans ang nagko-compare sa kanyang style kay Mason Amos. Pero dahil nga, pareho silang may floor spacing ability, shooting touch at size para sa international competition. At syempre maaga pa para sabihin kung maaabot niya agad ang level ni Amos. Pero malinaw na mataas ang potential ng batang ito. At honestly mga ka-sports, ito yung klase ng player na dapat bantayan ng SBP habang maaga pa. Dahil kapag tuloy-tuloy ang development niya sa US basketball system, possible talaga siyang maging future weapon ng ating national team. So dito naman tayo sa kanyang FIBA eligibility issue. Ngayon, isa sa mga pinakamahalagang tanong ng fans, eligible ba siya para sa Gilas? Ayon sa mga lumalabas na impormasyon at rumors online, sinasabing nakapag-secure na raw si Gavin Kroll ng Philippine passport bago pa siya mag 16 years old. At kapag totoo ito mga ka-sports, malaking good news ito sa atin. Dahil pasok po siya sa FIBA eligibility rules para maituring bilang local player ng Gilas Pilipinas. Kaya ibig sabihin wala siyang magiging problema kung sakaling tawagin siya ng SBP para sa Batang Gilas o kahit future senior national team. At alam naman natin kung gaano kaimportante ngayon ang paghahanap ng mga modern size forward para sa future ng ating Philippine basketball. Imagine niyo na lang soon mga ka-sports in the future, si Kai Sotto, AJ Ido, Mason Amos, Michael Phillips at posibleng sali sa roster si Gavin Kroll. Talagang exciting ang direksyon ng Gilas kung magtuloy-tuloy ang development ng mga batang ito. So dito naman tayo sa PBA. Pero habang umiinit ang usapan sa future ng Gilas, mainit din ngayon ang sitwasyon ng Philippine Basketball Association. Dahil nga nagsalita na si Coach Yeng Guiao tungkol sa tsansa ng rain or shine ngayong conference. At kasabay niyan, lumalaki naman ang issue tungkol sa hinihinging sweldo ni Joshua Monson sa Titan. So dito muna tayo kay Yeng Guiao sa rain or shine. Matapos pulbusin ng rain or shine ang San Miguel Beerman sa quarterfinals, maraming fans ngayon ang nagtatanong, ito na ba ang taon ng rain or shine? Pero ayon mismo
mo kay Coach Yeng Diao, huwag muna tayong masyadong excited. Aminado si Coach Yeng na malaking bagay ang matalo ang powerhouse team tulad ng SMB. Pero para po sa kanya, nagsimula pa lang ang tunay na laban. At may punto naman talaga siya. Sa playoffs, maraming teams ang pwedeng makontento matapos makapagtumba ng malalaking kalaban. Pero iba ang mentality ng rain or shine ngayon. Gusto nilang manatiling grounded at honestly, hindi naman aksidente ang ginagawa nila ngayong conference. Mula elimination hanggang playoffs, consistent nila ang ipinakita kagaya ng bilis, energy, depensa at discipline. Trademark talaga ng mga kupunan ni Coach Yeng. At yung franchise best start nila ngayong season ay patunay na hindi na sila simpleng dark horse lang. Legit contender na po sila ngayon mga ka-sports. So ngayon, Joshua Monson salary issue. Samantala mga ka-sports, isa pang mainit na issue ngayon sa PBA ang sitwasyon ni Joshua Monson sa Titan. Ayon sa mga lumalabas na report, humihingi umano si Monson ng halos 900,000 pesos kada buwan na sweldo. Pero ayon sa source, nasa around 420 pesos lang umano ang kayang i-offer ng management plus bonuses at incentives. At dito ngayon nagkakaroon ng malaking gap sa negotiation. At honestly, parehong side may punto. Sa panig ni Monson, naniniwala siyang mataas ang value niya bilang isa sa pangunahing scorer ng team. Pero sa side naman ng management, malaking commitment ang halos doblehin agad ang kontrata ng isang player. Lalo na po sa PBA kung saan kadalasan superstar level players lang ang may ganitong klaseng sahod. So, Monson performance issue. At based rin sa stats niya ngayong conference, medyo nahahati ang opinion ng fans. Malaki ang production niya offensively pero may concerns din sa kanyang efficiency, lalo na sa outside shooting niya. Ay kapag humihingi ka ng superstar level salary, natural na tataas din ang expectation sa leadership, consistency, efficiency at epekto mo sa panalo. Kaya ngayon lumalakas ang posibilidad na baka matrade si Monson bago magsimula ang susunod na conference. So dito naman tayo sa TNT trade rumors at dito pumasok ngayon ang TNT Trofang 5G. Dahil isa sa mga usap-usapan ngayon ang trade scenario ay si Joshua Monson kapalit ng players tulad ni na Ray Nambatao o Jordan Heading. Pero ayon sa mga reports, pansamantala mo lang natigil ang negotiation dahil hindi pa pwedeng gumawa ng transaction ang TNT habang ongoing pa ang conference. So technically, hindi pa patay ang trade talks. Naka-hold lang muna for now. At honestly mga ka-sports, sobrang interesting ng fit ni Monson sa TNT kung sakali. Dahil nga athletic wing scar talaga ang isa sa kulang nila para sa future. Pero interesting din kung sino ang mas gusto ng Titans. Si Jordan Heading ba na kilala sa shooting o si Ray Nambatao na may experience at playmaking? Mukhang timing na lang talaga ang hinihintay dito. At kapag natapos ang conference, doon natin malalaman kung simpleng rumor lang ba ito o may malaking blockbuster trade talaga ang mabubuo. So ngayon mga sports, ano po sa inyong tingin? May future ba si Gavin Crowell sa Gilas Pilipinas? Kaya bang maging next modern forward ng Batang Gilas? Rain or shine na ba ang dark horse ngayon sa conference? At deserve ba ni Joshua Monson ang 900,000 per month na salary? Comment nyo lang lahat sa baba dahil gusto kong malaman ang iyong opinion. At kung bago ko pa lang dito sa ating munting channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated lagi sa latest Gilas at PBA updates. Maraming salamat mga sports. Kita-kits tayo sa next video. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!